Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sis Vicky Susito ng CRC Calamba Daughter Church at nandito po tayo sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pangaraw-araw po nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Pinupuri at sinasamba ka namin. At sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay sa inyong abang lingkod upang malaya kong maipahayag ang mensahe mo sa amin sa oras na ito. Samahan niyo po kami, o banal na Espiritu, at nawa po ay tumimo sa aming mga puso at may apply namin sa aming buhay ang iyong mensahe. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang Judges 8:1-3 na may pamagat na Ephraim's Complaint and Gideon's Answer. Verse 1, pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midianita? Magalit nilang tanong. Verse 2, ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angka namin. Sagot ni Gideon. Verse 3, niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianitang sina Oreb at Sib. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan? Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Pagkatapos ng tagumpay laban sa mga Midianita, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga taga-Ephraim ay nagreklamo kay Gideon dahil hindi agad sila naisama sa unang bahagi ng laban. Para sa kanila, parang naisantabi sila sa isang mahalagang gawain. Sa halip na lumala ang alitan, sumagot si Gideon ng may kapakumbabaan dahilan upang mawala ang galit ng mga taga-Ephraim. Sa atin pong nabasa, mayroon pong nais iparating sa atin ang ating Diyos. Una po, iwasan ang pride at inggit. Ang reklamo ng mga taga-Ephraim ay hindi lang simpleng concern. Ito ay may halong pride at inggit. Sila kasi ay isa sa kilalang tribo sa Israel. Nasanay sila na sila ang nangunguna sa mga labanan. Kaya nang hindi agad sila naisama, nasaktan ang kanilang ego. Sa ating kapanahunan, nangyayari din ito kahit sa gawain ng Panginoon. Minsan pumapasok ang maling motibo tulad ng paghahangad ng pagkilala at minsan ay nagiging competition sa halip na cooperation. Kapag ang puso natin ay puno ng pride at inggit, kahit ang mabuting bagay ay nagiging dahilan ng alitan o di pagkakaintindihan. Pinapaalaala ng Diyos sa atin na bantayan ang ating puso laban sa pride at inggit. Sabi nga po sa Proverbs 3:34, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Wag po nating tularan ang ginawa ng mga Ephraimita. Alisin po natin yung pride sa ating puso at mas piliin ang may mabuting kalooban. Number 2, ang mahinahong sagot ay nakakapagpahupa ng galit. Sa halip na ipagtanggol ang sarili o magalit sa mga kalalakihan ng Ephraim, sumagot si Gideon ng may kababaang loob. Sinabi niya na ang ginawa niya ay hindi maikukumpara sa ginawa ng mga kalalakihan ng Ephraim. Sila kasi ang nakahuli sa dalawang pinuno ng Midianita. At dahil sa sagot niyang iyon, napawi ang galit ng mga Ephraimita. Alam kasi ni Gideon na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa kaaway, kundi laban din sa posibleng pagkakahati-hati ng bayan ng Diyos. Kaya kapag may di pagkakaunawaan sa pamilya, trabaho at maging sa simbahan, piliin ang mahinahon at papagpakumbabang sagot o usapan. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa away. Sabi po sa Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi nawawaglit. Kaya po pag dumating yung time na magkaroon tayo ng sitwasyon na ganito, mas piliin po natin ang ginawa ni Gideon, na wala yung galit ng mga Ephraimita
dahil sa kanilang malumanay at mahinahong sagot. Sa number 3 po, ang pagpapakumbaba ay susi ng pagkakaisa. Maaaring may karapatan si Gideon na ipagtanggol ang sarili, pero mas pinili niyang magpakumbaba para mapanatili ang pagkakaisa ng Israel. Isang maling sagot kasi ni Gideon ay maaaring humantong sa digmaan sa pagitan ng mga tribo at masira yung kanilang tagumpay. Ang paraan ng pagsagot natin ay may malaking epekto sa relasyon natin sa ating pamilya, katrabaho, at maging sa kapwa natin mananampalataya. Kaya unahin natin ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Piliin ang mga salitang magpapagaling kaysa magpapalala. Sabi po sa 1 Peter 5:5b, at kayo lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang may mababang loob. Ayaw po ng Diyos ng taong mapagmataas, at kung nais po nating matanggap ang pagpapala ng Diyos, isang sikreto po dito ay ang pagpapakumbaba. Para po sa ating conclusion, ang Judges 8:1-3 ay nagtuturo sa atin na ang pride ay nagdudulot ng hidwaan, ang mahinahong sagot ay nagdadala ng kapayapaan, at ang pagpapakumbaba ay nagpapanatili ng pagkakaisa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na binigay mo sa amin sa umagang ito. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ng anumang pride o inggit sa aming mga puso. Maging masaya kami sa tagumpay ng iba. Tulungan mo rin po kami na maging mahinahon kapag may dumarating na conflict sa aming pamilya o simbahan, at patuloy na maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo po kaming samahan o banal na espiritu upang anumang gawin namin ay magbigay kaluguran sa inyo. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso upang lubos nating maunawaan ito. Muli niyo po kaming samahan bukas ng umaga sa ating Tinapay Mula sa Langit. Ibahagi po ninyo itong video na ito upang marami pa ang makarinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga and God bless everyone.